Yan sa Pilipinas. Panahon na naman ng budots, kaliwat ka ng pangako at mga nagkalat na poster ng same-same na kandidato at magkakaparehong apelido. Panahon na naman ng pagbili ng boto, paninira at paggamit ng puwersa at dahas para lang manalo ang isang kandidato. Ganito na lang lagi tuwing halalan? Hindi naman daw kasi talaga tunay na pagbabago ang hatid ng eleksyon para sa mga Pilipino. Ayon nga sa grupong Kontradaya, paano mangyayari ito kung ang karaniwang tumatakbo tumatakbo para matiyak ang interes nila at hindi ng taong bayan? Bakit nga ba ganito ang eleksyon sa Pilipinas? Ang eleksyon ay nagbibigay lang ng limitadong oportunidad para makapagpaupo ng ilang matitinong kandidato. Kasi dominado ng mayaman at makapangyarihan yung ating election system. Sa maraming pagkakataon, talagang ang mas nananalo sa halalan, kung hindi man political dynasty, sila ay bahagi ng malalaking negosyo. Pera, personalidad at patronage politics. Yan daw ang mga tampok sa eleksyon sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung sino ang may pera, sikat o magbibigay ng mga pabor ang siyang madalas na nananalo. Ang mga politiko ring ito ang may kakayanang makapandaya sa eleksyon sa pamamagitan ng vote buying, paninira, panghaharas, paggamit ng dahas at iba pa. Ang dumi, diba? Sa madaling salita, sa mahabang panahon, hindi nila kinakatawan yung interes na sana ay itataguyod ng halalan. Sabi tuloy ng ilang Pinoy, kung ganitong parang sindikato lang naman pala ang eleksyon, bakit pa tayo boboto? Sabi ng Kontradaya, hindi man daw dumudulo sa makabuluhang pagbabago ang eleksyon, tungkulin pa rin natin ang lumahok dito at igiit na ang eleksyon ay tungkol sa paglilingkod sa taong bayan. Hindi pinagkakakitaan. And of course, hindi lang natin tungkulin ang bumoto ng tama. Tungkulin din nating bantayan ang mga boto laban sa pandaraya. Para nga raw maiwasan ito, ipinapatupad ng COMELEC mula 2010 ang Automated Election System o AES o ang paggamit ng makina para itala, bilangin at sumahin ang mga boto. Pero nabawasan nga ba ang pandaraya sa eleksyon dahil sa otomasyon? Para sa election watchdogs, hindi. Naging moderno at mabilis pa nga daw at mas mahirap bantayan ang pandaraya. Kumbaga, automated election, automated dayaan. Kung titignan kasi yung kasaysayan niya, laging may anomalya. So bagamat napabilis nga niya yung eleksyon, hindi naman tayo makampante na tama yung mga binibilang na boto. Pwedeng sa mismong makina mangyari yung dayaan. Miru has been involved in alleged mishandled elections and corruption scandals. Paano ba namamanipula ang resulta ng eleksyon sa isang automated election system? Ayon sa CPU at Kontradaya, maraming paraan. Pwede kasing nakaprograma na halimbawa doon sa mga machines na may certain kandidato na papaboran niya yung bilang. Yung ginagawa ng COMELEC ay nagpapa-source code review siya, pero hindi natin sigurado na yung ni-review na source code ay yun yung mai-install doon sa mga machine. Meron isasaksak na mga flash drive or USB sa mga machine para mag-backup ng mga resulta at masigurado na nagmamatch yung mga datos na nandun sa machine. Kung hindi siya mabantayan, pwedeng mag-insert ng malicious code para ma-manipulate yung mga resulta or guluhin yung eleksyon. Ayaw ng COMELEC yung bago mag-transmit yung mga machines ay bilangin muna yung mga boto sa presinto. So kung yung election returns mismo ay walang integridad o dinaya na, wala nang punto yung pag-check kung nagmamatch ba yung election returns doon sa natanggap ng mga server. Dahil sa mga ganitong kahinaan ng automated elections, malaki ang inaasahan sa COMELEC para siguraduhing transparent at tapat ang buong proseso ng eleksyon. Pero sabi ng election watchdogs, kahit may mga dagdag na hakbang ang COMELEC para sa transparency at kahit pinalitan na ang automated elections provider, hindi pa rin sila panatag na magiging malinis ang halalan. Ayon sa Kontradaya, bukod sa kaduda-duda ang track record ng Miru system sa ibang bansa, isa itong pribado at dayuhang kumpanya.
paano nga naman tayo makakasiguro na itataguyod nito ang hangarin ng publiko na isang malinis at may integridad na eleksyon? Ang tanong tuloy, ano ang magagawa nating ordinaryong mamamayan para bantayan ang posibleng automated dayaan? Tignan natin yung ballot image na ipapakita sa atin bagamat maiksi lang yung oras na ibibigay doon. Tapos yung resibo na ipiprint ng machine ay i-check natin kung merong mali, sabihin doon sa BEI, doon sa mga teacher na nagbabantay. Tandaan natin kung saan mali. Sino yung binoto natin at sino yung lumabas sa resibo. Pwedeng i-report sa Kontradaya, sa Vote Report PH, or sa mga party list ninyo para makonsolidate natin yan, makabuo tayo ng isang malaking picture kung ano talaga yung nangyari sa eleksyon. Ang isinusulong ng grupo ang hybrid elections o kombinasyon ng manual at automated na halalan. Ito raw ang isang paraan para mapanatag ang mga botante na mismong ang balota nila ang mabibilang at mabawasan ang automated na dayaan. Sa hybrid elections, dahil manual yung counting, kampante tayo na yung mismong mga balota yung nabibilang at hindi siya automated na dayaan. So kung ano man yung election returns doon, mas mataas yung confidence natin na tama yung bilang doon. Sa huli, marami mang hinihingi sa ating dagdag na tungkulin ang eleksyon, hindi natin dapat palagpasin ang paglahok dito. Ayon sa election watchdogs, pagkakataon nating igiit sa mga kandidato ang totoong hiling ng taong bayan sa mga susunod na pinuno ng bansa. Dapat talagang maghanda, magbantay at kumilos ang lahat, maging critical sa mga nangyayari. Siyempre, sa araw ng halalan, kailangan din nating pumili ng mga matitinong kandidato at ng mga grupong party list na talagang sumasalamin sa interes ng mga nasa laylayan sa lipunan. Ang pagtatambol ng issue ng mamamayan, ang pagboto sa karapat-dapat na kandidato, at ang pagbabantay sa ating boto, lahat yan ay bahagi ng pagsusulong ng politika ng pagbabago.